Magandang umaga po sa atin lahat, brothers and sisters. Kamusta po kayo? Sigurado po ba mabuti? Sige po. Bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Dakila, banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay patuloy na nagmamahal. Panginoon, nagpapasalamat po kami. Una sa lahat, sa napakadakilang kaligtasan ay pinagkaloob po sa bawat isa sa amin. Na bagaman hindi kami karapat-dapat dito, Panginoon, dahil kami isinilang ng mga miserable mga makasalanan, namumuhay sa kalagitnaan ng kasalanan at hiwalay sa iyo, Panginoon. At dahil dito, kami ay marapat lamang na mahatulan ng walang hanggang pagkapuksa doon po sa apoy sa impyerno. Subalit, inibig mo kami at kinahabagan at isinugo sa amin na yung bugtong na anak na si Jesus at siya po yung tumanggap ng lahat ng parusa at kahatulan na nararapat ay sa amin. Sa pamagitan po ng kanyang pagdurusa at sakripisyo doon sa krus at sa pagdanak ng lahat ng kanyang mahalagang dugo, kami po iyong nilinis, hinugasan at pinatawad sa lahat ng aming mga kasalanan magpakailanman. Kaya dahil dito, Panginoon, kami ay hindi na mahahatulan, kundi kami ay lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa oras na ito na ipinagkaloob po sa amin na tinipon mo po sa lugar na ito ang lahat ng mga pinabanal sa pamagitan ng dugo ni Jesus upang sama-sama po naming pagbulayan ng iyong salita. Pakiusap, tulungan niyo po kami na maunawaan ang iyong salita, buksan mo po nawa ang aming puso at isipan, at tulungan kami na maiukit ang iyong salita sa aming puso, at nawa sa pamagitan ng iyong salita ay magawa po naming maipamuhay ang iyong salita, lalong-lalo na po sa mga panahong ito na kung saan ang iyong ikalawang pagdating ay napakalapit na. Panginoon, ikaw po nakakalam ng sitwasyon ng bawat sa amin. Kung sino man sa amin na nasa kahirapan, pagdurusa, pag-uusig, pakiusap, punuin mo po sila ng higit na biyaya at tulungan sila na mapagtagumpayan ang lahat ng mga bagay na ito at maluwalhati kanila. Panginoon, dalangin ko rin po ilagay mo po sa aking mahinang bibig ang mga salita na nailaman po sa iyong salita at naayon sa iyong banal na kalooban. At sa oras na ito, pakiusap, tulungan niyo po kami, gabayan at samahan sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. So muli po, magandang umaga sa atin lahat, brothers and sisters. So gaya ng paulit-ulit na sinasabi ko po, wala po akong ibabahagi sa inyong bago. Yung ibabahagi ko po sa inyo ay siyang alam na rin natin. Tama po ba? Nababasa at maaaring napapakinggan. Gayon pa man, ang pinaka-problema natin ay madali po nating makalimutan. Kaya tama po ba? So basahin po natin, tignan po natin sa ating mga Biblia, Lucas chapter 17. Lucas chapter 17. Magmula sa verse 26 hanggang verse 32. Lucas 17, 26 hanggang 32. Sige po. Kung nakita na, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. Sila'y kumakain at umiinom, nag-aasawa at sila'y pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang baha, at nilipol silang lahat. Gayon din ang nangyari sa mga araw ni Lot. Sila'y kumakain at umiinom, bumibili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo. Subalit ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, umulan ang apoy at asupre mula sa langit at pinuksa silang lahat. Gayon din naman ang mangyayari sa araw ng anak ng tao ay mahayag. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ng mag-aari niya ay nasa bahay, wag nang manaog upang kunin ang mga ito. Gayon din ang nasa bukid ay wag nang bumalik. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Kaya ngayon po, brothers and sisters, ay pagbulayan po natin na patungkol sa mga talatang ito. Ang mga talatang ito, gaya ng binanggit ko po kanina, ay alam na natin. Tama po ba? So, alam natin na nabubuhay na tayo sa katapusan ng panahon. Tama po ba? Nalalaman niyo po ba na nabubuhay na tayo sa katapusan ng panahon? Sigurado? Nalalaman natin. Tama po ba?
Pero talaga bang naniniwala tayo? Iba yung alam lang natin talagang naniniwala tayo na nabubuhay na tayo sa katapusan ng panahon. Tama po ba? Dahil kung talagang naniniwala tayo na nabubuhay tayo sa katapusan ng panahon, may mga bagay na dapat tayong gawin. Tama po ba? Gaya ng sinabi ng Panginoon, sa totoo lang, yung pangyayaring ito mula ng panahon ni Noe hanggang dun sa panahon ni Lot at maging sa panahon natin ngayon, pare-pareho lang yung puso ng mga tao. Tama po ba? Gaya ng sinabi ng Panginoon, sa panahon ni Noe, ano yung naging kasalanan nila? Bakit nahatulan sila? Bakit namatay sila? Ano po daw po yung kasalanan nila? Gaya ng alam po natin, hindi naman kasalanan yung pagkain, yung pag-inom, pag-asawa, tama po ba? Pagtatanim, pagtatayo, hindi naman ito kasalanan. Pero bakit naging kasalanan sa kanila? Dahil mas hindi nila pinahalagahan ano ba yung higit na mahalagang bagay. Tama po? Ang mga taong ito, nabuhay lang sila para sa kanilang katawan. Para lang sa kasiyahan ng laman nila. Bagaman, sinabi na ng Diyos kung ano yung higit na mahalaga, ngayon pa man, pinaliwala nila ito. Tama po ba? Kaya nga, sa pamagitan ng mga talatang ito, kailangan natin pag-aralan ng maigi. Kung Panginoong Yesus, gaya ng alam po natin, binanggit niya na sa Mateo 24, lahat ng mga tanda na mangyayari bago siya dumating. At lahat ng mga tandang ito, nangyari na po ba o hindi pa? Nangyari na. Tama po ba? Kaya anong sabi sa atin ng Biblia, kailangan din nating pag-isipan ng maigi. Kung paanong nangyari na lahat ng mga bagay na ito, ano yung dapat nating gawin. Tingnan po natin, Mateo 24. Mateo chapter 24. Verse 33. Mateo 24:33. Basahin din po natin ang sabay, 3 to 1. Ngayon din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya'y malapit na, nasa mga pintuan na. Tama po? Binanggit na ni Jesus lahat ng mga tanda na mangyayari bago siya dumating. At lahat ng mga bagay na ito ay nangyari na. Pero ang problema, talaga bang naunawaan na natin na malapit ang dumating yung Panginoon? Ano po, brothers and sisters? Alam po ba talaga natin na malapit na dumating yung Panginoon? Sigurado po tayo. Pero kailangan nating pag-isipan ng maigi. Kung paano, sa totoo lang, nung panahon ni Noe, sa totoo lang, pareho lang din yung binanggit niya. Tama ba? Anong sinasabi niya? May paghuhukom. Malapit na dumating yung paghuhukom. Pero yung mga tao, ano pong ginagawa nila? Narinig nila na mayroong paghuhukom, pero binabaliwala nila. Same din nung panahon ni Lot, sinabi niya, mayroong paghuhukom. Gugunawin ng Diyos ang mundong ito. Gayun pa man yung mga tao. Ano nga yung inisip ng manugang ni Lot? Nagbibiro lang siya. Tama po ba? Maging sa panahon natin, nakikita na natin lahat ng mga tanda na nangyayari. Maunawaan natin yung mga taong hindi ligtas, wala silang pakialam patungkol sa mga bagay na binanggit ni Jesus. Pero paano naman tayo ng mga naligtas? Tama po ba? Kaya nga sinabi sa atin ng Biblia, alalahanin natin yung asawa ni Lot. Tama po ba? Kung paanong may darating na paghuhukom, ang Panginoon nagbigay din siya ng paraan para maiwasan ang paghuhukom. Tama po ba? At ano yung dapat gawin ng mga tao para maiwasan ang paghuhukom na ito? Tama po? Kaya dito, hindi ko alam kung matatapos natin ito sa loob ng 1 oras kasi 1 oras lang po yung sermon natin. Tama po? Pero gagawin ko po yung lahat para matapos po ito. Babasahin ko po ulit. Unahin po na natin yung nangyari noong panahon ni Noe. Babalikan ko po Lucas 17, 26 hanggang 27. Babasahin ko po. At kung paano ang nangyari sa mga araw ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga araw ng anak ng tao. Sila'y kumakain at umiinom, nag-aasawa at sila'y pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. At dumating ang baha at nalipol silang lahat. Dito po, gaya ng alam po natin, yung Diyos, hindi niya basta-basta ibibigay yung kanyang paghuhukom. Tama po ba? Hindi hahatol ang Diyos ng walang dahilan. Bakit po ba nagkaroon ng paghuhukom sa tubig? Bakit po?
Siyempre po, gaya lang alam po natin, dahil sa kasalanan. Tama ba? Sa Genesis sa chapter 6, ano po yung nangyari sa mga tao ng panahon na yon? Genesis chapter 6, verse 5 hanggang 8, makikita natin doon, ano yung ginagawa ng mga tao. Tama po ba? Anong ginagawa po nila? Nakita ng Panginoon, napakasama na ng tao sa lupa. Tingnan po natin Genesis chapter 6. Dito po yung nangyari yon, yung binanggit ni Jesus. Genesis chapter 6, verse 5 hanggang verse 8. Babasahin ko po. Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at tulumbay ang kanyang puso. Kaya't sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao, hayop, ang mga gumagapang at ang mga ibon sa impapawid. Sapagat ako'y nalulungkot na nilalang ko sila. Sabi sa verse 8, subalit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Gaya ng sinabi dito ng Biblia, bakit nagpasya na ang Diyos na hatulan o lipulin yung mga tao ng panahong iyon? Dahil sa kasalanan. Tama po ba? Maliban kay Noe, karamihan sa mga tao, ano po yung uri ng buhay nila? Di ba sinabi ng Biblia, ano daw yung naging kasalanan nila? Kumakain, umiinom. Pero sinabi ng Biblia, dito sa Genesis chapter 6, ano na lang po yung haka ng puso nila? Palagi na lang masama. Puro kasalanan. Alam niyo po, yung kasalanan, ang ibig sabihin po ng kasalanan, ito yung pamumuhay ng tao na hiwalay sa Diyos. Tama po ba? Ito po yung kasalanan. Hindi lang yung paggawa ng kasalanan, yung pagpatay, pagnanakaw, tama po ba? Kundi yung namumuhay sila na hiwalay sa Diyos, ito po yung kasalanan. Tama po ba? Sa halip na hanapin nila yung Diyos, kaya nang alam po natin, yung mga tao sa panahong ito, hindi nila hinahanap ang Diyos. Ano lang hinahanap nila? Para sa kanilang sariling kasiyahan. Kaya dahil po dito, nalungkot yung Panginoon. Kaya nga nagpasya siya na hatulan ang mundo. Tama po? Verse 11, babasahin ko rin po. Verse 11, at naging masama ang daigdig sa harapan ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. Verse 12, nakita ng Diyos ng daigdig ay naging masama sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang gawa sa lupa. Ito yung plano ng Diyos. Tama po ba? Pero gaya ng binasa natin kanina, yung Diyos ay hukom na matuwid. At ang Diyos din ay pag-ibig. Tama po ba? Dahil siya ay Diyos na hukom na matuwid, hindi niya parurusahang kasama ng masamaang matuwid. Kaya nga, nagplano ang Diyos na parusahan ng mundo nung panahon ni Noe. Pero bago niya isagawa yung plano niya, anong sinabi ng Panginoon? Ipinaalam niya muna ito kay Noe. Tama po ba? At sinabi ng Panginoon kay Noe, verse 13 hanggang verse 14, sinabi ng Diyos kay Noe, ipinasya ko ng wakasan ng lahat ng laman, sapagat ang lupa ay napuno ng karahasan nila. Ngayon, sila ay aking lilipuling kasama ng lupa. Gumawa ka ng isang daong nayari sa kahoy na gopher, gumawa ka ng mga sidit sa daong at pahiran mo ito ng alkitran sa loob at labas. Ang Diyos, sinabi niya kay Noe, kung ano yung gagawin niya. Hahatulan niya yung mundo sa pamagitan ng tubig. Tama po ba? Pero nagbigay din siya ng paraan paano maiiwasan. Tama po ba? Ano po yung paraan paano para maiwasan yung paghukom sa tubig? Yung daong. Tama po ba? Ito yung paraan para maiwasan. Kaya nga dito po, pagkatapos na marinig ni Noe, yung masamang balita na ito galing sa Diyos, at na marinig niya rin yung mabuting balita, ano po yung masamang balita? Hahatulan ng Diyos ang mundo. Ano yung mabuting balita? Ano po yung mabuting balita? May paraan para maiwasan yung masamang balita. Tama po ba? Ito po yung daong. Kaya nga, pagkatapos niya na marinig yung salita ng Diyos, nagpasimula siyang gawin yung paraan para maiwasan ang paghukom. Pero hindi lang yun. Si Noe, hindi lang niya ginawa yung paraan para maiwasan yung baha. Habang ginagawa niya na maiwasan yung paraan para maiwasan yung baha, ano rin po yung ginagawa ni Noe? Ano rin po yung kasabay na ginagawa ni Noe? Habang ginagawa niya yung daong, ano rin po yung kasabay na ginagawa niya? Ano po? Nangangaral. Tama po ba? Tingnan natin.
Ikalawang Pedro, chapter 2. Ikalawang Pedro, chapter 2, verse 5. Chapter 2, verse 5. Basahin po natin, 3 to 1. At kung paano ang matandang daigdig ay hindi niya pinatawad, bagaman iniligtas si Noe na tagapangaral ng katwiran, kasama ng 7 iba pa, noong ang daigdig ng masamang tao ay dinalhan ng baha. Dito binanggit din mismo kung ano yung ginagawa pa ni Noe. Tagapangaral ng katwiran. Tama po ba? Dito po, gaya ng alam po natin sa Bible Seminar, gaano katagal ginawa ni Noe yung daong? Gaano katagal po? Gaano katagal? Matagal, saglit lang. Sa ganitong paraan, gaano rin katagal nangaral si Noe? Gaano rin po katagal? Same din kung paanong ginagawa niya yung daong, sa tagal ng paggawa niya ng daong, ganun din katagal siya nangaral. Pero ang tanong ko po, meron po bang naligtas? Sa pangangaral ni Noe, meron o wala? Meron o wala? Gaya ng alam po natin, ilan lang po yung naligtas? 8 lang. Si Noe, yung asawa niya, yung 3 mga anak niya, at yung mga asawa ng mga anak niya. Tama po ba? Walang ni isang naniwala sa mga tao na kasama ni Noe ng mga panahong iyon. Tama po ba? Pero bagaman walang naniwala sa kanya, tumigil po ba siya sa pangangaral? Tumigil o hindi? Pero pag-isipan po natin ngayon, brothers and sisters. Sa panahon natin ngayon, di ba same din naman yung problema? Mahirap mangaral ng salita ng Diyos o madali? Mahirap. Pero gaano po kayo katagal na nagtatry mangaral? Gaano po katagal? Mayroon na ba sa inyong 10 years na nangangaral ng salita ng Diyos? Nag-evangelize? Di ba isang beses pa lang, nireject ka na, anong ginagawa natin? Ano po? Tumitigil na. Tama po ba? Tama po ba? Tumitigil na. Pero isipin natin, ano po, bakit binanggit ito ni Jesus? Anong tinuturo sa atin? Sa panahon natin ngayon, mas lalo na. Kailangan nating magkaroon, dapat tayong maging Noe ng panahon natin ngayon. Tama po ba? Anong maging Noe? Kailangan nating magkaroon ng puso na gaya ni Noe. Paano siya nangaral ng panahon ngayon? Bakit yung mga tao mahirap maniwala sa kanila? Kasi wala pa naman silang Biblia na meron tayo ngayon. Tama po ba? Sa panahon natin ngayon, napakarami na nating magagawa para maniwala yung mga tao. Tama po ba? Pero kung paano madali na yung pangangaral natin sa panahon natin ngayon, ano naman yung nangyari sa panahon natin? Tayo na mga naligtas. Wala na. Yung puso na gaya ng kay Noe. Tama po? Si Noe, hanggang sa pumasok siya sa daong, hindi siya tumigil sa pangangaral. Bakit? Bakit hindi siya tumigil sa pangangaral? Kasi alam niya kung gaano katotoo na mayroong paghukom. Tama po ba? Alam natin, brothers and sisters, naniniwala tayo, totoo, darating na yung Panginoong Yesus. Totoo na nabubuhay na tayo sa katapusan ng panahon. Pero tanongin ko po kayo, gaano katigurado sa inyo ang patungkol sa paghuhukom ng Diyos? Gaano katotoo? Kasi kung gaano katotoo sa puso natin yung paghuhukom ng Diyos, gagawin din natin yung kung paano yung ginawa ni Noe. Tama po ba? Ito yung dahilan bakit sa panahon natin ngayon, marami sa mga taong hindi paligtas, yung hindi naliligtas. Hindi dahil sa matigas yung puso nila, pero ang dahilan, yung puso ng mga taong naligtas ay hindi nagaya ng puso na gaya ng mga nauna sa atin. Tama po ba? Kaya marami sinasabi sa atin, matigas yung puso nila. Ayaw nilang maniwala. Pero di po ako naniniwala na matigas yung puso nila. Bakit? Sino ba yung gumawa ng puso ng tao? Sino po? Sino kaya magpalambot? Yung Diyos din. Tama po ba? Kung yung Diyos ay kasama natin, meron bang mahirap na bagay para sa atin? Meron o wala? Pero bakit nagiging mahirap? Bakit po? Hindi yung problema ay sila. Sa totoo lang, ang problema ay tayo. Naintindihan niyo po? Kaya nga, kung makikita lang ng mga tao sa panahon natin ngayon, yung gaya ng puso ni Noe,
Kasi pinakita ni Noe kung ano yung talaga yung paghuhukom. Tama po ba? Sa panahon natin ngayon, nakikita po ba ng mga tao na talagang tunay na pinapangaral natin sa kanila na mayroong paghuhukom na darating? Yes, ulitin ko po, totoo para sa atin, makakapunta na tayo sa langit. Pero kaano rin katotoo sa atin na mayroong paghukom na darating? Kung gaano katotoo sa atin, gaano kalinaw yung mayroong paghukom na darating, tutulungan natin sila na maligtas. Tama po ba? Kaya nga isipin ninyo si Noe, hanggang sa bago magsara yung pinto, yung puso niya, talagang gusto silang maligtas. Pero sa panahon natin ngayon, marami sa mga tao ang nagsasabi, gusto kong maligtas. Yung asawa ko, yung mga anak ko, yung mga mahal ko sa buhay, tama po ba? Gusto lang. Pero walang pagnanais. Naintindihan niyo po? Magkaiba yung gusto sa pagnanais. Kasi pag sinabi mong gusto, pwede ring ayaw. Tama po ba? Pero kapag sinabi mong nais, sa ayaw at gusto mo, kailangan mong gawin. Tama po ba? Kaya ngayon, brothers and sisters, yung puso natin ngayon, patungkol sa tulungan yung mga taong hindi paligtas, gusto lang ba natin o talagang nais natin silang maligtas? Kasi kung talagang nais natin silang maligtas, makikita yun ng mga tao. Tama po ba? Sa panahon natin ngayon, hindi na nakikita ng mga tao yung kahalagahan. Bakit nila kailangang maligtas? Kasi tayo ng mga tao na naligtas, hindi natin ipinapakita sa kanila yung kahalagahan na dapat silang maligtas. Naintindihan niyo po? Paano hindi nila nakikita? Gaya ng sinabi ng Biblia, alalahanin ninyo yung asawa ni Lot. Habang ginagawa natin yung pag-evangelize, ang problema yung puso natin, wala talaga dun sa pag-evangelize. Kundi yung puso natin ay iiwan sa sanlibutan. Mayroong paghukom na dapat maiwasan. Pero yung puso ng asawa ni Lot, nasaan? Nasaan po? Nandun sa sanlibutan. Tama po ba? Kaya ngayon, check po natin, brothers and sisters, yung puso natin. Nandito tayo ngayon. Pero saan po yung puso ninyo? Tama po ba? Hindi ba? Yung ilan sa atin, hindi ko sinasabi, pero baka, andito ngayon, noon pupunta sa, may gawain ngayon, sa Saturday, tama po ba? Pero after, iniisip na kagad, pagkatapos ng joint mothers and fathers fellowship, pupunta kami sa ganito. Tama po ba? Yung puso nila nandoon. Kaya kahit nandito sila, yung puso nila nasaan? Nasa libutan. Nasa mga lugar na walang kinalaman para sa Diyos. Kaya nga dahil po dito, bagaman narinig nila, yung dapat nilang gawin, pero ano po yung nangyayari? Hindi nila magagawa. Kasi yung puso nila, ano po? Absent. Tama po ba? Kaya tanungin ko po kayo ulit, brothers and sisters, nandito po ba yung puso ninyo? Sigurado? Talaga? Maraming salamat kung gano'n. Tama po? Pero dito po, gaya ng alam po natin, napahamak sila, hindi dahil sa walang nangaral. Napahamak sila kasi hindi sila nakinig. Tama po ba? Ito yung naging problema nila. Pero sa panahon natin ngayon, yung mga tao maaaring mapahamak, hindi dahil sa walang mga ngaral. Maraming sa atin. Tayo rin, tinatawag din tayo ng mga ngaral. Tama po ba? Hindi lang yung mga pastor, evangelist, yung mga ngaral. Bawat isa sa atin, inutusan tayo ng Diyos ipangaral ang salita. Tama po ba? Pero sa panahon natin ngayon, nakakalimutan natin yung patungkol sa bagay na ito. Tama po ba? Ulitin ko po, napahamak sila, hindi dahil sa walang gumawa ng dapat gawin. Napahamak sila dahil di sila nakinig. At maging sa panahon ni Lot, ano rin po yung nangyari? Bakit napahamak yung mga tao? Bakit po? Binanggit ng Biblia, ano rin po yung dahilan? Bakit sila napahamak? Dahil yung buhay din nila, ano lang din? Kumakain, umiinom, nag-aasawa, tama po ba? Pinag-aasawa, nagtatanim, nagtatayo. Lahat ng mga bagay na ito na ginagawa nila, para lang din sa kanilang sarili. Tama po ba? At gaya ng alam po natin, yung nangyari kay Lot, ito po yung anino. Kung paano, bago dumating yung paghuhukom sa apoy, aalisin muna ng Diyos lahat ng mga taong naligtas. Tama po ba? Kaya nga anino. Yung paghukom doon sa Sodoma at Gomorrah, ulitin ko po, anino ito. Kung paanong gagawin ng Diyos yung paghukom sa apoy. Bago mangyari yung paghukom sa apoy, kukunin muna ng Diyos ang mga naligtas. Naintindihan po ba natin? Kaya nga anino ito.
Ngayon, dito po, sinasabi ng Biblia sa Lucas 17:28 hanggang 30, babasahin ko rin po. Gayon din nangyari sa mga araw ni Lot. Sila'y kumakain at umiinom, bumibili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo. Subalit ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksa silang lahat. Gayon din naman, ang mangyayari sa araw ng anak ng tao ay mahayag. Kaya nga dito po, pagkatapos na, bago wasakin ng Diyos yung lungsod ng Sodoma at Gomora, ano po ba yung nangyayari doon? Nabubuhay sila sa kasalanan na siyang gaya ng ginagawa sa panahon natin ngayon. Tama po ba? Pero pag-isipan natin, habang yung mga tao nabubuhay sa kasamaan, ano naman yung ginagawa ng mga taong naligtas? Sa totoo lang, brothers and sisters, sa panahon natin ngayon, napakarami yung gaya ni Lot at gaya ng asawa ni Lot. Tama po ba? Si Lot, di ba dapat, alam natin, wala dapat siya sa lugar ng Sodoma at Gomora. Tama po ba? Dapat wala siya doon. Pero bakit po ba siya napunta doon? Bakit? Mamaya pag-aralan po natin. Pero bago po iyon, bago hinatulan ng Diyos yung lungsod ng Sodoma at Gomora, bago siya nagpadala ng apoy, sa Genesis chapter 18, pinuntahan ng Diyos si Abraham. Tama po ba? At pagkatapos, sinabi sa kanya yung patungkol sa pangakong anak na ibibigay sa kanya, si Isa. Ngayon, pagkatapos sasabihin ng Diyos ang patungkol dito, anong sinabi ng Diyos? Habang paalis na sila, sinabi ng Diyos, ililihim ko ba kay Abraham yung gagawin ko? Tingnan po natin, Genesis chapter 18. Genesis chapter 18. Ito rin pagkatapos na sabihin ng Diyos kay Abraham yung patungkol sa magkakaroon siya ng anak na si Isaac. Tama po? Verse 16 hanggang 17, basahin po natin, 3 to 1. Tumindig mula roon ang mga lalaki na tumingin sa dakong Sodoma at sinamahan sila ni Abraham upang ihatid sila sa daan. At sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Hanggang 17 lang po. Sabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham yung aking gagawin? Sabi ng Panginoon. Pero sabi niya, hindi. Sa verse 18, tama po ba? Hindi. Babasahin ko rin po, 18 hanggang verse 20. Yamang si Abraham ay magiging isang dakila at makapangyarihang bansa, at ang lahat ng bansa sa lupa ay pagpapalain sa pamagitan niya. Hindi, sapagat siya ay aking pinili upang kanyang tagubilinan ng kanyang mga anak at sambahayan. Pagkamatay niya, na maingatan ang daan ng Panginoon sa pamagitan ng paggawa ng kabanalan at kahatulan, upang maibigay ng Panginoon kay Abraham ang ipinangako niya sa kanya. Sinabi ng Panginoon, ang sigaw laban sa Sodoma at Gomora ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay lubha. Sinabi ng Diyos kay Abraham, sabi niya, ililihim ko ba? Kasi di ba, bago pa pumunta yung Diyos, kay Abraham, may plano na wasakin ng Diyos. Ang alin po? Yung lungsod ng Sodoma at Gomora. Ngayon sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham? Sabi niya, hindi. Tama po? Kundi sinabi niya kay Abraham. Ngayon, nang sinabi niya kay Abraham, ano po yung nangyari kay Abraham? Pagkatapos na marinig niya na lilipulin ng Diyos, wawasakin ng Diyos yung lungsod ng Sodoma at Gomora. Ano po yung ginawa ni Abraham? Kaya nang alam po natin, agad-agad, nang marinig niya yung patungkol sa masamang balitang ito, ano agad ang naalala niya? Doon sa Sodoma at Gomora, sino nandun? Si Lot. At yung asawa ni Lot. Tama po ba? Si Lot na pamangkin niya, nandoon. Kung wawasakin ng Diyos yung Sodoma at Gomora, ano mangyayari sa kanila? Mamamatay sila. Tama po? Kaya nang marinig ito ni Abraham, ano po yung nangyari sa kanya? Agad-agad. Nanalangin siya sa Diyos. Kinausap niya yung Diyos. Tama po ba? Namagitan siya para kay Lot. At anong sinabi niya? Magmula sa verse 23 hanggang verse 32, makikita natin doon yung pamamagitan
ni Abraham para kay Lot, para sa lungsod ng Sodoma at Gomora. Tama po ba? Sinabi ni Abraham, lilipulin mo bang kasama ng masama ang matuwid? Sabi niya, kung merong 50 doon sa Sodoma, lilipulin mo ba sila? Ano sabi ng Diyos? Hindi. Alang-alang sa 50. Ngayon nag-isip si Abraham, paano kung kulang ng 5? Ilan na lang yon? 45. Ano sabi ng Panginoon? Hindi pa rin. Tama po ba? Alang-alang sa 45. Ngayon, binawasan ulit ni Abraham. Naging 40 na lang. Sabi ng Panginoon, hindi. Alang-alang sa 40. Ngayon, bumaba ulit. Naging 30. Naging 20. Hanggang sa naging 10. Tama po ba? Pero sabi ng Panginoon, kung meron siyang matagpuang 10, wawasakin niya o hindi? Wawasakin o hindi? Hindi. Tama po ba? Pero yung problema, meron po bang 10? Bakit walang 10? Bakit walang 10? Bakit po? Ano po tinuturo sa atin ito? Marami sa mga brothers and sisters natin sa panahon natin ngayon, kaya ni Lot. Tama po ba? Umaalis sila sa church. Tama po ba? Pero iniisip nila, magagawa nilang makapag-evangelize. Tama po ba? Imposible na makapag-evangelize ang isang tao na hiwalay sa church. Naintindihan po ba natin? Kahit anong gawin natin, hindi tayo makakapag-evangelize ng hiwalay sa church. Tama po ba? Isipin po ninyo, yung paghiwalay ni Lot kay Abraham ay paghiwalay din ito sa Diyos. Tama po ba? Kaya nga walang protection, walang paggabay, walang tulong mula sa Panginoon. Lahat ng mga bagay na ito ay nandun kay Abraham. Pero dahil hiwalay si Lot kay Abraham, meron po ba? Wala. Tama po ba? Kaya gaya ng alam po natin, dahil hindi niya magawa yung gawain niya. Kaya ano na lang yung nangyari kay Lot? Habang nandun siya sa lungsod ng Sodoma at Gomora, anong nangyari sa kanya? Tingnan po natin. 2 Pedro, chapter 2. Ikalawang Pedro, chapter 2. Verse 6 hanggang 8. 6 hanggang 8. Basahin po natin ang sabay. 3 to 1. Kung paanong pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora na ginawa niyang abo upang maging halimbawa sa mga mamumuhay sa kasamaan. At kung paanong niligtas niya ang matuwid na si Lot na lubhang nabagabag sa mahalay na pamumuhay ng masama. Sapagat ang matuwid na taong ito ay nabuhay na kasama nila araw-araw ay lubhang nabagabag. Ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masamang gawa na kanyang nakita at narinig. Ito po yung nangyari kay Lot. Tama po ba? Bakit nabagabag siya habang nandun siya sa Sodoma at Gomora? Bakit nabagabag po? Kasi maging sa puso niya, alam niya na dapat wala siya sa lugar na iyon. Tama po ba? Pero marami rin sa mga brothers and sisters natin, ganito po yung kalagayan. Alam nila. Tama po ba? Hindi sila gumagawang gaya ng mga ginagawa ng mga makasalanan, ng mga taong hindi ligtas. Tama po ba? Pero yung problema, hindi sila nakikisama, pero nakikisama naman sila. Tama po ba? Naintindihan niyo po? Hindi sila nakikisama. Ibig sabihin, hindi sila gumagawa ng kasalanan gaya ng ginagawa nila. Pero yung problema, namumuhay sila na kasama yung mga taong hindi ligtas. Kaya ano nangyayari sa kanila? Nababagabag ang puso nila. Pero ano yung pinaka dapat nilang gawin? Si Lot, para mawala yung ganung puso niya, anong dapat na ginawa niya? Bumalik sana siya kay Abraham. Tama po ba? Bumalik sana siya. Pero yung problema, bumalik po ba siya? Hindi. Tama po? Gaya ng binanggit ko po, marami sa panahon natin ngayon na mga brothers and sisters ang gaya ni Lot. Tama po ba? Kaya nga marami tayong nakikita mga brothers and sisters na bubuhay sila sa sanlibutan nang hindi sila nabubuhay sa loob ng church. Pero ano nangyayari? Sana maging gaya tayo ni Abraham. Tama po ba? Anong gaya ni Abraham? Marami tayong mga brothers and sisters na nakikita wala sa church. Nasa labas ng church. Nasa libutan. Pero ang tanong ko po,
Pinapanalangin po ba natin sila? Pinapanalangin po ba natin sila? O hinuhusgahan natin sila? Siguro hindi talaga ligtas yun. Tingnan mo, bumalik sa sanlibutan. Tama po ba? Ganito yung ginagawa, sa halip na tulungan natin silang ipanalangin, panalangin natin sila ng Panginoon. Iligtas mo sila. Tulungan mo silang bumalik. Pero sa halip na ganito yung panalangin, ano yung ginagawa ng iba? Hindi talaga ligtas yung mga yun. Kaya tignan nyo, umalis sa church. Tama po ba? Sino nagsabi na hindi sila ligtas? Diyos ka ba na nakita mo na hindi sila ligtas? Siguro nga marahil hindi sila ligtas, pero di natin sigurado. Paano kung ligtas yun? Tama po ba? Paano kung dumating si Jesus, kinuha yun, ikaw na iwan? Malaking problema yun. Tama po ba? Kahit nasa loob ka ng church, dumating si Jesus, naiwan ka. Pero yung hinuhusgahan mo na malayo sa church, kasama na kinuha. Tama po ba? Malaking problema yun. Kaya nga sana, sa panahon natin ngayon, brothers and sisters, lalong-lalo na, ang mundong ito ay pasama ng pasama, ang mundong ito ay wala ng pag-ibig. Tayo na mga nakatanggap ng pag-ibig, dapat hindi lang ibigin natin yung mga taong hindi ligtas, maging yung mga naligtas na hindi na natin kasama, kailangan din natin silang ibigin. Paano? Paano natin sila ibigin? Minamahal niyo po ba yung mga brothers and sisters? Brothers and sisters, minamahal niyo po ba yung mga brothers and sisters? Sigurado? Talaga? Kung mahal niyo sila, ano yung sitwasyon nila ngayon? Alam niyo po ba yung sitwasyon nila ngayon? Mahal niyo sila. Pero bakit hindi niyo alam yung sitwasyon nila? Tama po ba? Kung mahal mo ang isang tao, alamin mo ang sitwasyon nila. Ano nangyari sa kanila? Nasaan na kaya sila ngayon? Tama po ba? Pero na may pangalan na mahal natin sila, pero binabaliwala nila. Binabaliwala sila, hindi po ito pag-ibig. Ano po yung kabaliktaran ng pag-ibig? Ano po yung kabaliktaran ng pag-ibig? Ano po? Ano po yung kabaliktaran ng pag-ibig? Ano po? Galit? Hindi po. Indifference. Tama po ba? Pag sinabing indifference, walang pakialam. Tama po ba? Kaya tanungin ko po kayo, may pakialam po ba kayo sa mga brothers and sisters? Kung wala tayong pakialam sa mga brothers and sisters, simple lang yun, hindi rin natin sila mahal. Naintindihan po ba? Ngayon, kung may pakialam tayo sa kanila, kung nakikita natin yung sitwasyon natin nila, kailangan natin silang tulungan. Kailangan natin silang ipag-pray. Tama po ba? Dahil ulitin nyo po, gaya ng alam po natin, kung hindi, mabubuhay talaga sila na gaya lang na ni Lot. Sapat lang na mailigtas sila mula sa apoy. Paano kung dun sa mga brothers and sisters na wala ngayon, ay meron doon may kakayahan na maging gaya ni Apostol Pablo. Meron doon magiging gaya ni Apostol Pedro. Pero walang tumulong sa kanila na makabalik. Tama po ba? Walang nanalangin sa kanila para makabalik. Alam niyo po, ako po noon, kung wala rin nanalangin sa akin, kung walang tumulong sa akin, wala rin ako dito ngayon sa harap ninyo. Tama po ba? Pero dahil may nanalangin, mayroong tumulong. Kaya nandito ako ngayon sa harap ninyo. Same din sa ating mga brothers and sisters. Hindi natin alam. Tama po ba? Maaring yung mga brothers and sisters na sa ngayon, hinuhusgahan natin. Maaring yung mga brothers and sisters na ngayon ay maliit para sa atin. Maaring yan yung makatulong sa atin kapag bumagsak tayo. Tama po ba? Pero paano kung hindi natin sila ipapanalangin? Paano kung hindi natin sila tutulungan? Ano mangyayari sa kanila? Tama po? Gaya na sinabi ng Biblia, maging yung mga kapatiran natin, pananagutan din natin sila. Tama po ba? Kaya nga tanungin ko po kayo, mahal niyo po ba yung mga brothers and sisters? Sigurado? Anong klase ng pagmamahal? Mayroong pagmamahal na gaya ng pagmamahal ni Kristo o may pagmamahal dahil may pakinabang? Magkaiba yun. Tama po ba? Kaya nga, kailangan natin silang ibigin gaya ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Naintindihan niyo po ba, brothers and sisters? Pero ano ba yung dahilan bakit umalis si Lot? Dahil nagkaroon ng pagtatalo. Tama po ba? Sa Genesis chapter 13, makikita natin ano yung dahilan. Pero sa totoo lang, brothers and sisters, hindi naman talaga. Dahil nagtalo yung kanilang mga pastol. Bakit po? Bago pa wasakin ng Diyos yung lungsod ng Sodoma at Gomora, nakita na yon ni Lot.
yung lupain ng Sodoma at Gomora. Tama ba? Kaya nga, nang makita niya yon, nagkaroon na siya sa kanyang puso ng pagnanasa na gusto niyang pumunta sa lugar na yun dahil maganda. Tama po ba? Natutubigang maigi. Tama po ba? Naggaya ng halaman na ng Eden. Kaya nga sa puso niya, ninasa niya, gusto ko rin pumunta doon. Ngayon, dahil meron na siya ng pagnanasa na yun, ginamit yun ni Satanas. Tama po ba? Na pagkakataon. Kaya nga, naghanap siya ng pagkakataon, paano siya makakapunta doon? Ano yung tamang pagkakataon? Nagkaroon ng pagtatalo. Kaya nga, nang tinanong siya ni Abraham, huwag na tayo magtalo. Nasa harapan mo yung lupain. Kung pupunta ka sa kanan, pupunta ako sa kaliwa. Kung pupunta ka sa kaliwa, pupunta ako sa kanan. Ngayon, anong pagkatapos na marinig ito ni Lot, parang nagpanting yung tenga niya. Ito na yung hinihintay niya na pagkakataon para makapunta sa lungsod ng Sodoma at Gomora. Tama po ba? Kaya nga dahil po dito, tinanaw niya yung kanyang paningin. At sinabi niya, pupunta ako doon sa lupain ng Sodoma at Gomora. Tama po ba? Ano po sinasabi nito? Maging sa mga brothers and sisters din natin, meron kasi tayo iniisip na siguro bakit sila umalis kasi hindi sila ligtas. Tama po ba? Maaring merong ganoon. Pero kadalasan hindi ganito yung dahilan. Tama ba? Dahil nga nagkaroon na ng pagnanasa sa kanila, sa puso nila. Kaya ano po yung nangyari? Kaya nga umalis sila. Tama po ba? Kaya nga kung alam natin yung kalagayan ng mga brothers and sisters, magagawa natin silang tulungan. Magagawa natin silang sagipin. Kung meron na silang pagnanasa na gaya nito. Tama po ba? Kasi makikita talaga natin sa kilos sa mga brothers and sisters, kung nagkaroon na ba sila ng pagnanasa na bumalik sa sanlibutan, makikita natin yun. Naintindihan niyo po ba? Kung concern kayo sa kanila. Kung pinagmamasdan ninyo yung ginagawa nila, makikita natin mismo yung magiging kalagayan nila. Pero kung wala tayong pakialam, pag nawala yan, okay lang. Tama po ba? Kaya nga, talagang nawawala sila. Pero sana, brothers and sisters, huwag natin silang pabayaan. Ngayon, kung meron tayong mga brothers and sisters na nandun na, kailangan natin silang ipanalangin, kailangan natin silang tulungan na makabalik. Tama po ba? Saan? Saan sila dapat makabalik? Sa church. Tama po ba? Sa katawan ni Kristo. Naintindihan po ba? Kaya wag lang sana natin silang i-judge na hindi sila ligtas. Pinupuntahan niyo po ba sila? Binibisita niyo po ba sila? O kapag nakikita niyo lang, tango lang. Oy, Brad, sis, tama po ba? Ganun lang. Kailangan natin silang tulungan na makabalik. Kasi ulitin ko po, marami sa panahon natin ngayon, kaya ni Lot. Napapagabag sila. Pero ang problema, wala silang lakas makabalik. Ngayon, sino yung magiging lakas para makabalik sila? Tayo. Tama po ba? Kailangan natin silang tulungan. Kailangan nating mag-abot sa kanila ng kamay, ng helping hands. Tama po ba? Huwag ninyong iabot sa kanila yung inyong paa. Alam ibig sabihin ng paa? Di ba nakabagsak sila? Kailangan natin kamay ang iabot sa kanila. Huwag paa. Anong ibig sabihin ng paa? Nakabagsak na nga, sisipain mo pa. Tama po ba? Kailangan nila ng tulong. Naintindihan po ba natin? Kaya nga, tulungan natin sila. Ngayon, balikan po natin, Lucas 17. hanggang 32. Sabi po dito, sa araw na iyon, ang nasa bubungan na ang pag-aari niya ay nasa bahay, ay huwag nang manawag upang kunin ang mga ito. Gayon din na nasa bukid ay huwag nang bumalik. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Ito po, binabanggit ni Jesus, yung patungkol sa pagkawa, anong mangyayari? Tama po ba? Yung may darating na paghuhukom sa kanila, yung pagkawasak ng Jerusalem, ng lungsod ng Jerusalem. Kaya nga sabi ng Panginoon, pag nangyari yun, huwag nyo nang alalahanin yung mga pag-aari ninyo. Ibig sabihin, kailangan ninyo maiwasan yun. Pero ano yung nagiging dahilan para maiwasan nila yon? Bakit hindi nila magawang maiwasan yun? Kasi nga, ang problema, iniisip nila yung mga pag-aari nila sa mundong ito. Tama po ba? Merong urgent na bagay na dapat nilang maiwasan. Yung paghuhukom. Pero bakit hindi nila maiwasan? Kasi dahil ang iniisip nila, mas urgent na kailangan nilang makuha yung kanilang mga
ari-arian sa mundong ito. Tama po ba? Mas mahalaga yun kaysa sa makatakas sila sa paghuhukom. Tama po? Dito po, ano sinasabi sa atin ng Panginoon? Gaya ng dito, sinasabi sa atin ng Biblia, brothers and sisters, mayroong higit na mahalagang bagay na dapat tayong gawin. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Ano po ba yung urgent na bagay sa buhay ninyo ngayon, brothers and sisters? Urgent. Pag sinabing urgent, ano pong ibig sabihin? Yung kinakailangang gawin. Kinakailangang gawin. Tama po ba? Ano po yung sa buhay ninyo? Ano yung urgent para sa inyo? Brothers and sisters. Ano po yung urgent sa inyo? Ano po? Kaya nang alam po natin, wala nang mas higit na dapat na urgent para sa atin kaysa yung pagliligtas ng mga kaluluwa. Tama po? Pero nakakalungkot, yung nagiging urgent sa atin ngayon, bakit hindi makapag-evangelize? Kasi may trabaho. Tama po ba? Busy. Tama po. May ibang bagay. Meron po bang higit na mahalagang bagay kaysa buhay? Gaya ng sinabi ni Jesus, higit na mahalaga yung buhay kaysa, ano po, pagkain. Mas higit yung katawan kaysa damit. Tama po ba? Pero nakakalungkot, maging sa mga taong naligtas ngayon, mas higit na mahalaga sa kanila yung ano, pagkain, pag-inom, isusuot. Tama po ba? Kaysa sa tulungan yung mga taong maligtas. Kaya ngayon, tinatanong ko po kayo, brothers and sisters, pag-isipan natin na maigi, ano ba yung urgent sa akin ngayon? Urgent ba talaga yung pagliligtas ng kaluluwa? Kasi kung urgent ito, emergency, gagawin natin. Tama po ba? Pero bakit may higit na mas mahalaga pa kaysa dito? Ito yung nagiging problema natin sa panahon natin ngayon. Tama po ba? Meron po ba sa inyo pa rin hanggang ngayon, busy pa rin? Mas mahalaga pa rin yung maging maayos yung buhay sa mundong ito? Meron po ba? Sino po dito yung gusto pang yumaman? Sino naman yung ayaw? Tama ba? Kung merong chance, bakit hindi? Tama po ba? Meron po ba? Urgent? Gusto yumaman? Maging sikat? Gusto niyo po maging sikat? Simple lang. Gusto niyo sumikat, akyat lang kayo, sisikat kayo. Akyat kayo sa mataas. Tama po ba? Sisikat kayo, titingnan kayo ng mga tao. Tama po? Pero tayo na mga naligtas, ano ba yung mas higit na urgent sa atin sa panahon natin ngayon? Ulitin ko po, wala nang higit na mahalagang bagay kaysa sa pagliligtas ng kaluluwa. Ang problema, dinedelay natin. Tama po ba? Dinedelay natin yung mas higit na mahalagang bagay. Sabi sa atin ng Biblia, yung kasalukuyang panahon natin ngayon. Sa 2 Pedro, chapter 3, verse 6 hanggang 7, yung kasalukuyang mundo natin, nakalaan na para sa apoy, para sa paghukom sa apoy. Ito rin yung sinasabi sa atin ng Panginoon, hindi ito mapipigilan. Tama po ba? Maaari na itong mangyari anuman ang panahon. Maaring susunod na buwan, susunod na taon, o maging sa taong ito maaaring mangyari. Tama po ba? Malapit na itong mangyari. Dahil malapit na itong mangyari, kaya nga sinasabi sa atin ng Biblia, huwag na nating ituon yung puso natin sa mga bagay sa mundong ito, sa mga bagay na nasisira. Tama po ba? Huwag na nating ituon yung puso natin doon. Bakit? Makamit mo man lahat ng mga bagay na gusto mo makamit sa mundong ito. Ang tanong ko po, anong mas mahalaga? Gusto mo mang maibigay sa pamilya mo yung buhay na gusto mo, pero ang problema, hindi mo naman maibigay yung buhay nila para doon sa langit. Ano yung masigit na mahalaga? Tama po? Kaya kailangan natin maging matalino. Alam niyo po, brothers and sisters, sinabi sa atin ng Biblia, tayo na mga naligtas, ituon natin yung ating pag-iisip, ituon natin yung ating puso sa langit, sa mga makalangit na bagay. Tama po ba? Colossus chapter 3, verse 1 hanggang 2. Kung kayo ngayon muling binuhay na kasama ni Kristo, ituunin niyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na kinaroonan ni Kristo. Ngayon, brothers and sisters, halimbawa, sabihin ko po, ituon po natin ngayon yung puso natin sa langit. Ituon natin. Ibig sabihin, ilagay natin doon sa langit. Nandun na po ba? Langit. Nag-i-imagine, langit. Saan yung langit? Ituon natin yung puso natin sa langit. Ituon ninyo.
Nandun na po ba sa langit? Hindi ko ma-imagine ano ba yung langit. Ano po? I mean, subukan ninyong ilagay yung paningin ninyo, yung puso ninyo sa langit. Kahit sa sandaling ito lang. Bakit? Kung nandun na, hanapin ninyo ngayon doon. Di ba sabi ito ng inyong paningin sa langit? Hanapin ninyo doon ngayon. Andun ba ang inyong asawa? Andun ba ang inyong anak? Andun ba ang inyong mga mahal sa buhay? Andun ba yung kaibigan ninyo? Andun po ba? Ano po? Andun po ba? Wala pa. Bakit? Nasaan? Down po sa Boracay. Kasi gusto ko silang dalhin doon. Tama po ba? Pero pag-isipan natin na maigi. Kung talagang yung pag-iisip natin nandun sa langit, gusto rin natin dalhin yung mga mahal natin sa buhay sa langit. Tama po ba? Pero dahil yung pag-iisip natin nasa lupa, kaya nga saan lang natin sila gustong dalhin? Saan? Sa Baguio. Tama po ba? Sa Korea. Sa Japan. Tama po ba? Sa mga gandang lugar sa mundong ito. Tama po ba? Ang gusto lang natin ibigay sa kanila yung mga makalupang bagay. Pero kung talagang nakatuon yung puso natin doon sa langit, tutulungan natin silang dalhin doon sa langit. Tama po ba? Pero kung ang problema, yung puso natin nasa lupa, hanggang sa mag-rapture na lang. Tama po ba? Na-rapture ka lang, ang problema, yung puso mo na iwan sa, ibig sabihin, wala kang, isipin natin yung asawa ni Lot. Nakaligtas siya sa apoy, nakalabas siya sa Sodoma at Gomora. Tama po ba? Pero dahil, bakit po siya naging haliging asin? Bakit lumingon? Sayang. Tama po ba? Sayang yung mga bagay na nasa likuran ko. Tama po ba? Alam niyo po, brothers and sisters, ito yung nagiging dahilan. Bakit sa panahon natin ngayon, marami yung mga taong hindi naliligtas. Ayaw nating iwan yung buhay natin noon. Tama po ba? Kaya nga hindi natin magawa yung higit na mga mahalagang bagay na dapat natin gawin ngayon. Bakit? Inahabol natin yung mga bagay na ginagawa natin noon, ine-enjoy natin noon bago tayo maligtas. Ano po yung sabi ni Apostol Pablo? Para makamit niya si Kristo, ano ginagawa niya? Nililimot niya. Tama po ba? Yung mga bagay na nasa likuran. Anong ibig sabihin ng nililimot? Anong ibig sabihin po ng nililimot? Inaalis niya sa isipan niya. Tama po ba? Kasi si Apostol Pablo, gaya ng alam natin, mayaman din siya. Tama po ba? Yung posisyon niya sa lipunan mataas. Naintindihan po ba natin? Pero dahil tinawag siya ni Jesus para gawin, ano po yon? Tulungan yung mga taong maligtas mula sa kahatulan. Tama po ba? Pero para magawa niya yon, kailangan niyang talikuran. Kailangan niyang iwan. Naintindihan po ba? Yung mga bagay na pinanghahawakan niya noon. Same sa panahon natin ngayon. Kung gagawin din natin, yung gaya ng ginawa ng mga naunang naligtas sa atin, kinalimutan nila, iniwan nila yung dating buhay nila, kaya nga nandito tayo ngayon, naligtas tayo. Tayo naman sa panahon natin ngayon, ano yung dapat natin gawin? Same. Kalimutan din natin. Tama po ba? Pero ang problema, hinahabol tayo. Tama po. Bakit nakasunod pa rin sa atin yung mga bagay na sa sanlibutan? Hindi kasi natin pinutol. Tama po ba? Kumbaga, naglagay tayo ng tali. Lumalakad ka nga, patungo kay Jesus, hila-hila mo naman. Naintindihan niyo po ba? Nakatali sa likuran. Kaya nga, tumutunog. Alam niyo ba, halimbawa, di ba, yung may tali kan lata sa likod, tumatakbo ka, maririnig mo o hindi? Maririnig. Kaya nga, dahil naririnig mo yon, anong tendency? Lilingon ka. Tama po ba? Kaya anong kailangan natin gawin? Putulin. Tama po ba? Kapag pinutol natin ito, meron pa bang tatawag? Meron pa ba tayong marinig? Wala. Tama po ba? Kaya magagawa nating mag-focus, magpatuloy sa magawa yung mas higit na dapat nating gawin. Naintindihan po ba? Kaya ngayon, brothers and sisters, yung puso natin, nakatali pa rin ba sa sanlibutan?
Kung nakatali pa rin sa sanlibutan, anong kailangan natin gawin? Putulin. Tama po ba? Dahil ito yung magiging sagabal para umusad tayo kay Kristo. Iniisip ng iba, lumalakad naman ako kay Kristo. Pero at the same time, lumalakad din sa sanlibutan. Kaya nga, imposible. Tama po ba? Hindi natin magagawa yung gawain natin nang ginagawa din natin yung gawain ng sanlibutan. Naintindihan po ba? Hindi ito nangangahulugan na hindi na tayo pwede magtrabaho. Hindi ito nangangahulugan na hindi na tayo mag-aaral. Tama po ba? Ngayon, iba na yung layunin ng buhay natin. Nagtatrabaho tayo para maligtas ang iba. Ano man ang ginagawa natin, dapat luwalhatiin natin ang Panginoon. Naintindihan po ba? Kaya nga sa panahon natin ngayon, gaya ng sinabi ng Biblia, bago dumating si Jesus, bakit sinabi, alalahanin ninyo ang asawa ni Lot? Kasi marami sa ngayon ng mga naligtas, gaya na, yung puso nila gaya ng asawa ni Lot. Tama po? Ano yung puso ng asawa ni Lot? Nakakapit sa sanlibutan. Kaya nga, anong panalangin nila? Panginoon, huwag ka munang dumating. Kasi marami pa akong ari-arian. Tama po ba? Hindi yung panalangin, nananalangin din sila pero hindi para sa kaligtasan ng kaluluwa. Nananalangin sila para sa kanilang sariling kapakanan. Para sa kanilang kakainin, para sa kanilang inumin, para sa kanilang isusuot. Tama po ba? Hindi sila nananalangin para maligtas ang kaluluwa. Hindi nila ngayon ma-discern ano ba talaga yung mas higit na mahalagang bagay. Bakit? Ulitin ko po, yung puso nila ay nasa sanlibutan. Kaya ano ba sinabi sa atin ng Panginoon? Yung puso natin, kailangan nating ingatan. Tama po ba? Sa Kawikaan sa chapter 4, ingatan natin yung puso natin. Bakit kailangan ingatan? Dahil ito rin yung sinusundot-sundot ni Satanas para tuksuhin. Na sa halip magtuon yung puso natin kay Jesus, sa halip na magtuon yung puso natin sa darating na si Jesus, ipabaling sa sanlibutan. Kung ganoon, yung panahon ni Satanas, magtatagal pa. Tama ba? Kasi kapag yung mga taong naligtas, gaya na ng puso ni Lot, o gaya ng puso ng asawa ni Lot, marami yung mga taong nade-delay yung kaligtasan nila. Tama po ba? Kaya nga sana, brothers and sisters, lalo na sa panahon natin ngayon, maging gaya tayo ni Noe. Yung puso ni Noe. At higit sa lahat, yung puso ni Rahab. Tama po ba? Sa Josue, dahil wala tayong time, i-summarize ko na lang po. Sa Josue sa chapter 2, nung pasukin nila, bago nila pasukin yung lunsod ng Jericho, nagpadala muna sila ng spy. Tama po ba? At doon, merong tao na nagngangalang Rahab. Alam niya, darating yung paghuhukom ng Diyos kasi nabalitaan nila. Kapag nakapasok na yung mga Israelita, papatayin silang lahat. Walang ititira. Kaya nagkaroon ng takot sa kanila. Tama po ba? Ngayon, bilang ganti, anong sabi ni Rahab? Dahil kinubli ko kayo, iligtas mo ako, pati ang sambahayan ko. Pero nang sabi ng mga espiya, sige, pero kailangan silang nasa loob ng bahay mo. Dahil kung pag nasa labas sila, mamamatay sila. Tama po ba? Kaya nga, isipin nyo po, nung sandali na umiikot na yung mga Israelita doon sa lungsod ng Jericho, ano na kaya nangyayari sa puso ni Rahab? Papasok na kaya ito? Tama po ba? At anong sabi, iniisip niya, kailangan madala ko lahat sa bahay ko, yung mga mahal ko sa buhay. Dahil kung hindi, mamamatay sila. Tama po ba? Gaya ng alam po natin sa kwento, pinatay lahat ng mga Israelita, yung mga tao sa lungsod ng Jericho, maliban lang kay Rahab. Hindi lang si Rahab, pati yung buong sambahayan ng kanyang ama. Tama po ba? Same sa panahon natin ngayon. Kung magkakaroon din tayo ng puso na gaya ni Rahab, kasi alam niyo po, yung pag-ikot ng mga Israelita doon sa lungsod ng Jericho, ito yung tanda na talagang totoo na mamamatay sila. Tama po ba? Ano naman yung tanda? Nakita na natin lahat ng tanda. Darating si Jesus. At kapag dumating si Jesus, kukunin niya tayo. Pero ano mangyayari doon sa mga maiiwan? Hahatulan sila. Maranasan nila yung paghukom sa apoy, maranasan pa nila yung paghukom sa walang hanggang apoy sa impyerno. Kaya nga, sana sa panahon natin ngayon, magkaroon din tayo ng puso na talagang ilagay natin, hindi lang ligtas tayo, kundi yung darating na paghukom sa mga taong hindi ligtas. Kaya nga, para magawa yon, i-check natin yung puso natin. Yung puso ko ba, gaya ni Lot? O gaya ng asawa ni Lot? O gaya ni
Noe, na talagang mayroong puso na magligtas ng kaluluwa. Tama po ba? So, dahil hindi po sapat yung oras po natin, hanggang dito po muna. Maraming salamat po. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Dakila, banal at mahabagin naming amang Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon, higit sa lahat, sa dakilang kaligtasan na ipinagkaloob mo po sa amin. Sa oras na ito, Ama, ay napagbulayan po namin at ang patungkol po sa iyong salita. Tulungan niyo po kami, Ama, na huwag maging gaya ni Lot o maging gaya man ng asawa ni Lot, kundi kami maging gaya ni Noe na talagang nagnanais na maligtas yung maraming kaluluwa. Kung paanong ikaw, Panginoon, ay nagnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Nawa, kaming lahat na narito ay tunay na magnais na maligtas kahit isang kaluluwa. Alam din po namin, Panginoon, na kami ay nabubuhay na sa kung saan ang iyong ikalawang pagdating ay napakalapit na. Tulungan niyo po nawa kami na maging handa. Tulungan niyo po kami na ang puso namin ay ituon sa iyo sa halip ng mga bagay sa mundong ito. Pagpalain mo po ang lahat ng mga brothers and sisters na narito at tulungan niyo po nawa kami na sa iyong ikalawang pagdating ay tumanggap kami ng papuri, kaluwalhatian at hindi po kahihiyan. Muli, Panginoon, binabalik po namin lahat ng papuri at pasalamat sa iyong napakadakilang pangalan. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po.